Hello guys! Hello! This is for Cancer. Alright Cancer, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin Cancer kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. So this is the last week of 2025 and first week of 2026. So hati siya. Okay? Tingnan natin Cancer, what's the message for you? Alright, Cancer. Okay, Cancer, endure. The cold moon, 38, 8, 9, 10, 11. And the ice moon, parang siyang malamig. Growth, 5. Okay, kumapa tayo ng dalawa. Okay, what else? Appreciate, barley moon. Okay. Back moon, relax energy. Okay, ito yung mga energy mo ngayon na linggong ito. So, yung dalawang barahang to, sinasabi ng baraha sa atin na mayroong mga Cancer na medyo nag-aalala ka. Medyo you're worried para sa future mo. Siguro nag-aalala ka kung anong mangyayari sa 2026 and forward. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na marami kang mga minamanifest, marami kang manifestation. It's either marami ka pang anak na kailangan pag-aralin or medyo hindi maganda yung takbo ng finances mo or pwedeng malapit ka nang mag-retire. So, medyo nag-aalala ka kung ano yung mangyayari sa future. So, nag-aalala ka dito para sa progress mo. Like, halimbawa sa trabaho, nag-aalala ka kung mapopromote ka ba or nag-aalala ka kung tatagal ka ba yan sa trabaho yan. So, yun. You're worried about the kung ano man ang growth and progress na gusto mo. But, sinasabi ng baraha sa atin na if ever na marami kang minamanifest sa buhay mo, kailangan mong magtiis, sacrifice. Kailangan yun eh. Kasi pag hindi tayo nagsakripisyo, wala talaga tayong makukuha. Okay, and appreciate 23.5. You don't need to worry. Okay, alisin natin yung worry. We need to face kung ano man ang kinakatakutan natin. Kasi parang sinasabi ng baraha dito na masyado kang natatakot. Marami kang kinakatakutan. So, you need to appreciate. Appreciate the present, the past, the future. Appreciate na buhay ka. Appreciate na kaya mo pang gumalaw. Okay? And number 19, this is 20, the back moon, relax energy. Sinasabi ng baraha sa'yo, Cancer, na medyo stiff ka ngayon eh. Medyo, ang dami mong iniisip. Maybe hindi ka makatulog sa gabi sa sobrang pag-iisip. Or maybe natatakot ka sa mga susunod na mangyayari sa buwan na to, ganyan-ganyan. So, sinasabi ng baraha, you need to be relaxed. Okay, mag-relax ka. Okay, breathe in, breathe out, and spend time with the nature, with your family, with the pet, with your pets, or kung saan man, kung ano man ang pwedeng magbigay sa'yo ng relaxation. Okay. Alright. Okay, first card natin is Guardian of Swords. Ang ganda nito eh. Ito yung favorite ko. Guardian of Swords. Four of Pentacles. The World card. Four of Cups. And the Seven of Swords. Okay. Cancer. Comment down below if you resonated. There's a Seven of Swords here. There's someone, may isang tao sa paligid mo. It's either Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, or Taurus, especially Virgo. You need to be careful. Okay? You need to be careful because this Seven of Swords, ay may mga tao dyan na magfi-feeling close sa'yo. Okay? They will send you message, friend request, diba, smile at you, parang ganon. And mag-iingat ka sa Seven of Swords na yan kasi ang Seven of Swords na to,
maybe in terms of gossips. Okay? Chismis. Posibleng ikaw ay makakatanggap ng mensahe. Okay, so Seven of Swords, ito yung ito yung tao na posibleng magdadala sa iyo ng kwento, magdadala sa iyo ng mga information, communication na kailangan mong i-guard yung message na yan. Kasi pag hindi mo yan prenoteksyonan, kumbaga, they're just including you sa mga gulo. Okay? Halimbawa, ang example dito guys is posibleng makatanggap ka ng message, ng information, ng chismis galing sa isang tao. Ang kailangan mo is wag mong ipagkalat yon or wag kang maki-join sa pinagchichismisan nila. Kasi pwedeng ikaw yung maging problema. Okay? Pwedeng ikaw yung maging anong tawag dyan? Ikaw yung magiging problema. Okay, nawala ako doon. Or ikaw yung pagbibintangan. Okay? Four of Pentacles. Okay, yung Four of Pentacles dito and the World card, sinasabi ng baraha sa atin na this year of 2026, okay, kailangan mo daw na i-secure yung iyong finances. Ibig sabihin, kailangan mong maging matipid. Okay? Kasi yung Four of Pentacles, pwede siyang maging parang parang maging source of strength mo sa susunod na taon. So, sinasabi ng baraha sa'yo na yung Four of Pentacles mo, kailangan ka na magtipid. Kahit na mapera ka, make sure na magtipid ka. Okay? Kasi talagang yun yung kailangan. Okay? The World card and Four of Cups, nakikita ko dito, mayroong mga Cancer na you're waiting for a confirmation galing sa ibang bansa. Or maybe nag-a-apply ka ng trabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar. You're waiting for a confirmation. Or maybe yung iba sa inyo dyan, you're waiting for something. Diba? You're waiting for something. Okay. Alright, so, the Wheel of Fortune, Ace of Cups, Eight of Cups, Eight of Wands, sorry. And Nine of Pentacles. Okay, and Guardian of Wands. Okay, so Wheel of Fortune. There's a Wheel of Fortune and the Ace of Cups. Tapos, Eight of Wands. So, sinasabi ng baraha sa atin dito na merong mga Cancer na kailangan yung ihanda ang sarili nyo. Same with the Pisces and Scorpio. Na ihanda nyo yung sarili nyo. Wait lang guys kasi kailangan kong buksan ang pinto. Pasensya na guys Okay, so yun, yung year 2026 dito, sinasabi na maraming magbabago, okay? Maraming possibilities na posibleng magbago yung buhay, like emotions, money, parang ganon. And magiging sobrang mabilis ang takbo ng pangyayari, okay?
So, yung 8 of Wands dito, sinasabi na maraming good news na posibleng magdala sa'yo ng happiness, ng change, ng prosperity. Financial, sinasabi ng baraha sa'yo na maraming blessings na posibleng darating sa'yo. So, new job, new career, new source of income. Kasi itong Guardian of Wands na to, parang this year, pagkakatiwalaan ka ng universe ng isang trabaho na magdadala sa'yo ng success. This year, maraming magbabago emotionally and financially. Okay? So, thank you guys for watching and see you again. Bye!